Definitely malaki. Kasi alam ko, supportado sila ng China eh. And China is the biggest country ngayon pagdating sa economy, di ba? Kaya malaki talaga epekto nun sa Pilipinas. Ayun lang, meron. Kasi maraming OFW na tatrabaho din doon. So, apektado sila. At nagbabalik po tayo sa ating special forum ukol sa conflict sa Korea. Itanong nga po natin ang ating eksperto at ang ating analyst, Sir Van. Sir Van, ano po ba talaga yung ugat ng gera ng North at South Korea? At bakit nahantong sa ganitong sitwasyon na tila lahat ng tao are at their knees and asking na magkakaroon ba ng gera o wala? Okay. First and foremost, medyo mahaba itong paliwanag ito pero paigsiyan ko na lang. First and foremost, technically, North and South Korea are still at war. Kasi hindi nagkaroon ng peace treaty yan eh. Armistice lang ang meron. So, they are still at war. Okay. Bakit nagkagulo recently? Tama po, if I remember correctly, I think it was Miss Cathy who mentioned this. Ang problema kasi is that sabay nagkaroon ng pagpapalit ng leaders in both countries. Si Kim Jong-un sa North Korea at si Park Geun-hye sa South Korea. Ito ang problem kasi si Kim Jong-un came from out of nowhere. Walang nakakakilala sa kanya until nung kumalat na yung balita na may sakit yung tatay niya, and this was about mga 3-4 years ago nung sinimula siyang i-groom sa pwesto, no? Kaya lang hindi siya nagkaroon ng sapat na panahon para mag-groom yung tatay niya. Hindi katulad ng tatay niya, yung tatay niya, bago naging president yon, tinraining ng gusto ni Kim Il-sung. No? Mga more than 15 years nag-training si Kim Jong-il sa pagiging president. Si Kim Jong-un, wala pa 2 years ang training niya. So, hindi siya ready. So, ang problem niya is that may ugong-ugong sa North Korea na kapag nagpakita ng kahinaan si Kim Jong-un, magkakaroon ng kudeta. No, yung mga senior generals ng North Korea, pwede nilang agawin yung kapangyarihan pag nagpakita ng kahinaan si Kim Jong-un. Now, punta naman tayo sa side ng South Korea. Si Park Geun-hye, ano siya, tawag nito, kapartido siya nung dating presidente na si Lee Myung-bak. No? Ang problema doon, si Lee Myung-bak hindi naging popular. Hindi siya naging popular. So, ano nangyari sa kanya? Gustong humiwalay nung kapatid sa kanya. Kasi kung hindi hiwalay si Park Geun-hye kay Lee Myung-bak, matatalo siya sa eleksyon. Popular kasi yung kalaban ni Park Geun-hye sa eleksyon. So, lahat ng kapalpakan ni Lee Myung-bak kailangan bawiin ni Park Geun-hye. Ang isa sa tingin nung mga South Korean voters, nandun kasi ako noon nung nangyari ito. No? I studied in Korea 2009-2011. Ang pinakamalaking issue noon, nung pinalubog ng North Korea yung barkong Chonan. No? Na ang gusto ng mga South Koreans, kasi daming namatay doon, ang gusto ng South Koreans, gumanti yung bansa nila. Pero hindi gumanti si President Lee Myung-bak. Bumagsak yung popularity rating niya noon. No? So napilitan si Park Geun-hye na may planong kumandidato noong 2013. Sabi niya, pag ako naging presidente, I will be tough on North Korea. No? So, yun kasi si Kim Jong-un has to be tough. Kasi kung hindi, aagawin sa kanya yung pwesto. Si Park Geun-hye also has to be tough kung gusto niya maging presidente. Kaya sila ngayon, nagkakaroon ng saber rattling. Kasi simula pa nung unang panahon, panay na ang saber rattling ng North Korea. Pero yung mga presidente sa South Korea, hindi sila pinapansin, pinababayaan lang sila. Ang problema ni Park Geun-hye, nangako siya na I will be tough on North Korea. So, every time ngayon na magsa-saber rattling ang North Korea, gumaganti ang South Korea. Na in the past, hindi sila gumaganti. That's why, para naman wag magmukhang weak si Kim Jong-un,
pagganti ng South Korea, i-escalate niya. No? So, halimbawa, hindi kayo nadadaan sa threats, ililipat namin yung mga nuclear weapons namin sa coast. Hindi pa rin kayo, ang ginawa ng Japan tsaka ng South Korea, paglipat nila nung mga weapons sa may coast, nagkaroon din ng defensive arrangements yung South Korea. So, ang ginawa nila, palayasin yung mga tao sa Quezon. Ibigyan ng advisory yung lahat ng mga tao na susugod na kami. So, ibig sabihin, nagwa-one-upmanship sila. Yun, I think, ang problema. Nako, isang moral lesson yan, ha? Malapit na eleksyon, wag basta maniniwala sa mga pangako. Back to you, Gio. Ito ang tanong para kay Asik Hernandez. Hypothetically, sir, kung ang Pilipinas ay nasa sitwasyon ng South Korea, ano po ang action points na gagawin natin? I don't really answer hypothetical questions. Napakaingat talaga ni Asik. Trabaho po kasi niyang maging maingat sa kanya sinasabi. Yes. But what is important is to make sure that your country is safe. At may deterrent capability yung bansa niyan, in the face of threats from the other side. At siyempre, kailangan mo rin ipakita yung capabilities mo to protect your own people, which I think is being done right now by the South Koreans. And for us now is what we should do is to join the international community to make sure that everybody is sober regarding this conflict, and to work for the lessening or the easing of tension in the Korean Peninsula. Gio, makasingit lang ako dahil speaking of safety, sir. Dahil siyempre napapabalita, ang Amerika din ay pinuposisyon ang kanilang mga barko dito sa Guam at on a defensive position na. Siyempre, nababanggit din yung presensya ng mga Amerikano at yung mga barko nilang nasa Subic ngayon, nandito sa Manila Harbor. Ito po ba ay kaparte ng movement ng American troops and American Navy in preparation for a war? Well, even before this new conflict started, mayroon na sinabi yung Amerika na gagawa sila ng rebalancing ng kanilang forces. And they have been sending their ships and forces in accordance to what we call rotational presence in the area. Pati yung ating balikatan has been planned years back, and we do this every year. So mayroon mga forces ngayon na nandito for the exercises and training. And therefore, this should not be seen as something that is connected with what is happening in the Korean Peninsula. Okay. So, yeah. Maraming salamat. Tawagin naman natin si Naiza Mendoza mula sa Bulacan State University. Sir, ang tanong ko po ay para kay DFA Assistant Secretary Raul Hernandez. Sir, sa ngayon po, habang wala pa pong namumuong gyera ng North at South Korea, ano po yung mga serbisyong binibigay po ng gobyerno para po sa mga Pilipinong nakatira doon sa bansang ito? Well, patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga Filipino communities there, doon sa South Korea, Kasi sa isang contingency plan, kailangan involve yung mga tao na later on isasama doon sa repatriation. So yung ating embahada at yung mga officials ng ating embassy doon sa Seoul have been coordinating all these plans with the leaders, with the associations, with the Migrant Worker Center, Multicultural Center, and at the same time, yung mga consular and other assistance na binibigay natin sa mga kababayan, patuloy pa rin na in-extend sa kanila. Like for example, yung passport, authentication of documents, visiting Filipinos who are in prison, helping them out in whatever problems they have. So, kompleto po yung ating serbisyo doon sa ating mga kababayan na nandoon sa South Korea. At for example, kung kailanganin na ilikas sila, our embassy is ready to do that. And we will do that because the safety and the security of our people is a primary concern of this government. Thank you, Asek.
Para sa kahuling katanungan natin mula sa studio audience, tawagin ko si Marty Medina mula sa University of the Philippines. Question po for Professor Van. You mentioned a while ago the 38 parallel. Could you explain it further to us? Okay, kasi ang nangyari kasi dyan is that immediately at the end of World War II, kasi towards the end of World War II, nagkaroon ng partnership ang United States tsaka ang Soviet Union. No? So, ang nangyari is that after nila matalo yung Axis powers, nagkaroon sila ng arrangements na paghatian. Pangit man pakinggan, pero yun ang ginawa nila. Pinaghatian nila yung buong mundo. No? Ayaw ng both parties yun eh. Ayaw nung Amerika na makipag-partner sa Soviet Union kasi siyempre communist yun. Ayaw din naman ng Soviet Union makipag-partner sa may US kasi nga mga kapitalista, no? So galit din sila doon. Pero wala silang choice. Kasi alam nila na kailangan nila magsama ng puwersa para matalo nila ang Germany, Italy, ang Japan. So, para happy sila parehas, pinaghati-hatian nila yung mga flashpoints. Katulad nung nabanggit ko kanina, pinaghatian nila yung Germany, nagkaroon ng East and West Germany. Pinaghatian nila ang Vietnam, nagkaroon ng North and South Vietnam. Pinaghatian nila ang Korea, nagkaroon ng North and South Korea. Kasi doon sa mga areas na yon, halos of equal strength ang mga communists tsaka yung mga kapanalig ng Estados Unidos. So yun yung historical background, very very briefly. Ang galing. Oh, pero Kathy, in ancient times, pa nagigera, naghaharap na yung mga dalawang kampo, ano? Magmi-meet sa gitna yung kabayo ng kanilang mga leader bago sila maglulusuban, magbabakbakan. Pero ngayon kasi, nuclear warheads na, nakatago, na mobile launchers pa. Gusto nating itanong kay Attorney JJ. Attorney JJ, ano bang protocols? Kung sakaling magkagera, kailangan bang mag-meet muna bago lumipad yung mga bomba? O pwede na yung lumipad anytime? Yung rules of engagement. Oo. Sa ngayon, I cannot say regarding that rules of engagement kasi after World War II, aminin natin, wala naman talagang war between two countries. Ang maliwanag lang ngayon ay yung mga napagkasunduan after World War II regarding the UN Convention, yung Geneva Convention, yung International Human Rights Law, na nagsasabi na ang bawat bansa ay hindi na maaaring mag-procure ng mga nuclear warheads o mga additional armaments to destroy another country. Because the moment they do that, they commit a violation of that agreement na hindi na tayo mag-aaway-away o magigera pa sa isa't isa. Ngayon, hindi ko lang din masisiguro na because of our technology, mapipigilan mo ba ang isang bansa from pushing a button and launching a war elsewhere? So, hindi na kagaya nung araw na pagka magigera tayo, may gentleman's agreement na sa ganitong oras, sa ganitong lugar, iba po ang rule management noon kaysa ngayon. So, mas, hindi naman sa nananakot tayo, no? Pero mas iba po ngayon. Kaya lahat dinadaan natin sa diplomatic relations at higit sa lahat, pagkilala sa United Nations Security Council, International Human Rights Law. Ang isa pang pangamba, Mark, no, kung sakasakaling sumiklab nga itong kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa, maaabot ba tayo nitong mga nuclear weapons? Tanungin natin kay Asek. Well, sa ngayon, walang banta na mag-aatake sila using nuclear weapons sa ating bansa. Okay? Nagsasabi lang sila na they could actually send a missile doon sa Japan, sa South Korea, and Guam, and other areas that is being occupied by or that is under the US. So, pero importante dito tingnan, would the Allies allow any nuclear attack? At ang view ng analysts ay hindi ito papayagan ng South Korea, hindi papayagan ng United States and the other allies na
pumosisyon yung North Korea and later on launch a nuclear missile to other countries. Bago pa ito mangyari, may mangyayari na to deter this from happening. So yan ang mga tinitingnan natin doon. But I cannot say that this is my view and this is the view of the government. Ito ang views ng mga analysts which I am just sharing here. Pero sa atin, ang importante na handa tayo sa anumang mangyari doon sa Korean Peninsula at importante yung pag-monitor ng on the ground. And also this is being done in coordination with our international partners in South Korea. Kung base sa ating discussion, saber-rattling nga ito, Cathy, at merong kinalaman yung internal politics ng North at South Korea, gusto kong tanungin si Bruce Jong. Bruce, kung nabanggit ni Professor Van kanina na internal politics o politika sa loob ng South Korea ay isang rason kung bakit ito sumisiklab, meron ka bang nababasa, meron ka bang naririnig na pagbabago sa politika sa South Korea para ma-lessen nga yung tension, para awatin ng konti, stop yung ganong maanghang na mensahe coming from the leaders of the South? Kanina na basa ako ng news tsaka nanonood din ako ng mga news but wala ako na balita na bago kasi kung ano yung nasa isip ng leader ng North Korea, ano yung nasa isip ng South Korea, ganun pa rin. Pero most of sa mga tao gusto namin nasa pupunta sa table tapos usap. Pero mga leader na yan, North Korea President, South Korea President, syempre gusto nila kung ano yung gusto nila makukuha, di ba? Actually, American and South Korean government, we just want North Korea to give up the nuclear weapon. But North Korea, they cannot. They don't want to. So, hanggang na yun, walang po yung binabago ng balita. Ganun pa rin po yung situation. Okay. Tila lumalabas sa ating usapan na ang posisyon ng marami sa atin ay talagang umaasa pa rin tayo na hindi matutuloy o sisiklab itong kaguluhan dito sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit kung sakasakali man, ayon nga kay ASEC, ay handa ang Department of Foreign Affairs para protektahan ang ating mga OFWs na nasa South Korea. Napakaganda at napakalalim. History, current analysis, contingencies na pag-usapan natin ngayong hapon. Kaya ng final message yung ating mga panauhin. Unahin natin si BJ Costales, ang tagapagsalita ng UP Paralegal Society. Yes, it's funny that earlier when we spoke of Korea, especially to the minds of young people, unang may isip dyan, K-pop, yung Gangnam Style, yung uso ngayon, yung Guyomi, diba? Pero kasi you have to also understand that this situation happening in the peninsula is something very relevant to us young people, especially us, kasi we will be the future leaders of this country. And being a member of this community of nations, we have to be we have to be observers, but critical observers as well, diba? Kasi anything that happens in this part of our world would have repercussions with us as well. So we have to be critical, observant, most especially prepared when things happen, escalate. Nandun tayo. Yan. Okay, Yan. maraming salamat. BJ from UP Paralegal Society. So, Professor from the De La Salle University, Department of History, Professor Van Ibiernas. I think ang pinaka-importante para sa maraming nag-aabang o nanonood ng sitwasyon ngayon sa Korean Peninsula ay paano ba ito matatapos, di ba? Yun ang pinaka-importante. I think siguro hindi papayag sa akin si Bruce dito. Pero tingin ko kailangan magbigay ng South Korea. Kailangan nila magbigay. Kasi ang North Korea, tingin ko hindi talaga magbibigay. Kasi ang tinitingnan ng North Korea dito, pag nagbigay sila, babagsak sila. No? Samantalang ang South Korea, pag nagbigay sila, hindi naman sila babagsak kagad. So, nananawagan po ako sa South Korea, magbigay na kayo para medyo lumamig na ng konti yung sitwasyon. Yun na naman ang kailangan nyong gawin. Magbigay na kayo. Salamat po. At syempre mahalaga rin malaman ng huling pahayag ng talagang isa sa mga directly involved sa mga nangyayari ngayon sa North and South Korea. Hinga natin ng kanyang mensahe si Bruce Jong, isang Korean student dito sa Pilipinas.
ito first time I really thank to Filipinos because you guys care about Korea. That's why we have now time here. And then I hope the worst thing never happen. Really, that's all. Of course, the Filipinos also don't want, and then also Koreans, we don't want the worst thing happen. But I hope both part of leaders, they come to table and discuss about the situation now, and then I hope just solve the problem happy. Yeah. Okay, pag-usapan na lang at mag-gangnam na lang kaysa magbatuhan ng nuclear Iba na yun. weapon. Iba na nga ngayon. Ano nga yung uso, BJ? Kuyumi? Yun. Wiyumi na daw, yung gumaganong-ganon talaga. Anyway, papaliwanag siguro sa atin yan para sa kanyang huling mensahe. Attorney JJ Atienza. Pero hindi niya i-demo sa atin. Oo. Ayoko po, dahil ayoko rin po sa mga kandidatong sumasayaw. Hindi ako sasayaw dito. Yeah. Kidding aside po, tayong mga Pilipino ay hindi tayo dapat matakot kung anumang gulo mayroon ang South at North Korea. Ang tanging magagawa natin ay magtiwala po sa ating mga namumuno sa diplomatikong pamaraan nila na sisiguraduhin po nila ang kapakanan ng ating mga kababayan na naroroon sa South Korea at North Korea ngayon. Meanwhile, hindi po natin kailangang magpanik, hindi po natin kailangang humusga agad. Bagkus po, pakinggan, pag-aralan ang lahat ng anggulo sa tensyong namumuo sa Korea at pagkatapos po, ang tanging magagawa natin ay sumuporta sa matalinong na ipanalangin na lamang ang kaligtasan ng ating mga kababayan na naroroon ngayon. Kaya mahalaga rin na pakinggan din natin ang huling pahayag ng kinatawan ng Department of Foreign Affairs, ASEC Raul Hernandez. Well, gaya ng sinabi ko kanina, no, sa kabila ng mga banta ng gera at mga provocations, left and right, halos araw-araw natin na papakinggan, kalmado ang sitwasyon doon sa South Korea. Business as usual, normal yung sitwasyon at ang kalagayan. Dapat dito sa Pilipinas, huwag tayo magpanik. Dapat kalmado rin tayo at tingnan natin yung mga ginagawa ng ating gobyerno para sa kaligtasan ng ating mga kababayan doon sa South Korea. So hopefully, kalmado tayo at ang tingin natin ay kakayanin ng international community yung kanilang assurance na ililigtas nila yung mga tao doon kasama na yung international community at poprotektahan nila yung bansa ng Korea kasama na yung ating mga kababayan doon. Salamat. Hindi nga po nagpapanik at kalmado pero pigil-hininga pa rin po tayong nakikiramdam kung saan nga bahahantong ang alitan na ito sa pagitan ng North at South Korea. At alam niyo po, kasabay nito ang matinding panalangin na sana'y magkaroon ng kahit na maliit na siwang ng pag-asa para hindi naman po mauwi sa madugong away ng dalawang bansa. Dahil po alam naman nating hindi nagdudulot ng anumang solusyon ang marahas na pagresolba ng isang problema. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Gio Tingson. Kami po ang inyong mga kaakbay sa pag-alam ng katotohanan sa likod ng mga isyu. Hanggang sa susunod na Miyerkules po. At maraming salamat po sa inyong pagtutok sa nagaganap na Conflict in Korea, a PTV Special Forum.